naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Daupang palad ng ating Pangulo at masermonan ako sa kanya. Sasabihin niya, ikaw Reaction TV ako ano mga pinagsasabi mo doon ah. Anyway mga ka-reaction, shoutout po sa inyo ang pinakamamahal naming former president. Para sa amin, kayo pa rin ang presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte at ang inyong malupitan, astig at napaka-tindi. Masasabi nating batang-bata pa na si BP Sara Duterte na siya ang papalit sa inyong yapak o baka ihigitan pa niya. Kasi alam niyo naman, narinig natin, di ba? Ang kanyang mga salaysay. Kapag ako natodas, kayong tatlo, magbaybay na kayo sa mundong ito. Anyway mga reaction, bago pa mo matagal, ito na po. Colonel Mitran, pasok ka na. Ayun, nangyari, namatay. Yan ang gusto nyo mangyari? Play and safe always kayo? Na ubos na ang kaban ng bayan natin? Na tayo naghihirap at binabayaran na lang tayo ng ayuda? And our congressmen, hindi sila nag-isip kung magiging edukado ba tayo o hindi. Ang importante, nasusuportahan mo sila para laging hawak tayo sa liig. Gusto nyo yun? Kami ni Supremo, hindi namin kaya yan. Na gagaguhin lang tayo, kami, maninindigan kami. Kung hindi nyo kaya manindigan, kami ang manindigan para sa taong bayan. Kapalit ng aming buhay. We are only fighting of the anomaly of the Congress or our government. Nilalabas, nihayag lang namin ang katotohanan. At kayong taong bayan, kumilos kayo. Ngayon, mga kababayan ko, kung nag-antay lang kayo, bahala na kayo. Dahil pag lumipas ang aming galit at nanahimik kami, sino ngayon ang tatayo sa sambayan ng Pilipino? Huwag po kayong mananahimik, Colonel Mitran. Huwag pong lilipas ang inyong galit. Colonel Mitran, kinokonsensya kita. Hindi pwedeng lumipas ang iyong galit at hindi ka pwedeng manahimik. Dahil naririto kami upang kalampagin ka. Kalampagin kayong dalawa ni Supremo. Kalampagin namin kayo. Kalampagin namin si Brigadier General Orlando De Leon. Lahat pa ng mga general katulad ni General Carlos. Kakalampagin po namin kayo. At hindi namin kayo titigilan hanggat hindi nyo po nagagampanan ng inyong tungkulin sa bayang ito. Huwag nyo sabing retirado na kayo. Kayo ay meron pang tungkulin dahil kayo ay mga leader. Leader kayo ng, ano ba yan? Yung guerrilla. Okay, guerrilla force. Filipino guerrilla force. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong manlalamig. Dahil narito kami, bubuhusan namin kayo ng mainit para kayo'y magliyab. Hindi bubuhusan ng gasolina. Yung gasolina yung metaphor. Metaphor yun. Power. Bubuhusan namin kayo ng gasolina ng power. Yung ganun. Alright, pasok. Para ipaglaban kayo. Tanungin ko kayo, sino? Pag kami manahimik ng Supremo, sino pa ang lalaban?
Taningin ko kayo, sino ang lalaban? Sino ang lumilitaw ngayon na kumukontra sa gobyerno? Okay ang blogging lang yan. That is only blogging. Kami, we are not blogging for the purpose of viewers and the purpose of money. We are not that. We are for Filipino to fight our rights as being a Filipino citizen. Paano kung lumamig kami? Mayroon ba bang tayo? Sino ang tatayo ngayon? Huwag kang lalamig. Colonel Metran, ha? Binabalaan kita, huwag kang lalamig. Dahil hindi ka pwede lumamig, Colonel Metran. Kailangan, hindi ka pwede maging lukewarm. Kailangan lagi kang umaapoy. Kayong dalawa ni Supremo, umaapoy. Hindi, tama naman po sinasabi ni Colonel Metran. Pababayaan na lang ba natin na binabalahura ang ating bayan, binabalahura ang budget natin, binabalahura ng mga legal front, ng mga CPP, NPA, NDF, Alex Bongkayaw Brigades, o kahit na naman yung brigade na yan. Binabalahura po tayo, napasok na po tayo ng mga tinatawag nating enemy of the state. Kaya mga ka-reaction, huwag po nating pababayaang lumamig, manlamig ang ating mga general, katulad ni General Orlando de Leon, General Wilkins Villanueva, na siya po, si General Wilkins Villanueva, ay tinatawag nating accidental hero. Hindi po hero na po talaga siya. Ibig sabihin accidental hero, baka pwede natin siyang tawaging accidental senator. Dahil sa kagagawan po ni Paduano yan. Hindi pala si Paduano. Oo, si Paduano at saka 10 ng kanyang mga kasamaan dyan na tumarantado sa ating general na si Wilkins Villanueva. Kaya nananawagan ako sa inyo, pag nag-hudyat kami, Udyat! at kami ay nakulong at ginawa kami ng drama, panahon na kayo kumilos. Yun ang sinyalis natin. Kasi marami ng plano sila against us. Hindi na sila makabuelo. Pero hiling ko taong bayan, kasi gusto nila kami patahimik para pag nawala kami, wala nang kukontra sa gobyerno, hanggang vlogging na lang kayo, hanggang news na lang kayo, hanggang report na lang kayo, doon na lang kayo, hanggang, pero walang kikilos para sa inyo. Wala pang lumilitaw. Yun ang hinaantay ko, yung lilitaw. Ngayon ko ayaw na lumitaw, kami nang bahala. Ang importante, yung suporta ninyo. Kung Support kami namin mamamatay, kayo. ang Support. aming mga succession of the FGF, sila kikilos. Kung kami ay makukulong, sinyalis na ito. Udyat Kung na! mamatay, sinyalis na ito na magkaisa, magkaroon na tayo ng pagkakaisa, lumitaw, lumabas na kayo sa inyong bahay. Kahit sa bahay nyo lang, magsisigaw kayo. Yun lang kahilingan namin. Now, babasahin ko ngayon yung marami kasi nagre-report na sa amin ni Supremo. Hindi na namin makayanan basahin. Kaya nga, naghahanap ako ng secretary para mag-analyze. Hindi ko na kayang atupagin yung mga reports. Sino ba kami? Bigyan ng report. Ano bang papel namin sa mundo? Anong papel namin sa Pilipinas? Wala. Pero we are only volunteer ourselves to protect you, to protect your rights. Your individual rights. Kami ang nagpoprotekta. Tulungan nyo kami. Babasahin ko. Pag nabasa nyo ito ng report sa akin, ang daming report na sa akin. Unang report sa akin, naubos ang kaban ng bayan sa Central Bank. Nag-resign siya dahil daw ipapatay. Mayroon ng report, sir, ang ating kayamanang kalikasan at mga ginto, bantayan nyo, protektahan nyo. Dahil kayo na lang ang lumilitaw ng pag-asa na magprotekta sa bansang Pilipinas. Marami pang iba. Ito ngayon ang latest na binigay sa akin ang mga report. Okay, manawagan ako, bagong kwan. Manawagan ako sa lahat. Ang lahat ng empleyado ng Tuwagcom member, you are included for investigation. Lahat kayo involved. Family, friends, and secretary, and personal, you will be included in the investigation. But
pwede kayo maging safety. Magbigay kayo ng information sa amin ni Supremo. Or dumaan sa iba, dumaan at iparating sa akin. Kahit walang pangalan, information lang. Ipasa-pasa nyo para hindi kayo mamonitor. Then makarating sa akin. Ang mga ebidensya nangyayari, katulad nitong ebidensya na nangyayari sa Congress, nangyayari sa Senate, at nangyayari sa ating gobyerno. Kailangan namin makolekta yan para malaman ng taong bayan. Ito, basahin ko. Mahabang alang, ayaw ko ang basahin, pero for the sake of interest of the Filipino people, basahin ko. Kahit magkaduling ako sa liit ng litra. Ano? Pero basahin ko muna. O mamaya na basahin ko. Ito na lang. Okay. O, babasahin nyo ha. Yan o. Okay. De Potres. Yan o. Ano? Yan o. Silaw. Okay, babasahin ko ha. Because I'm a retired AFP officer na pagbalingan yung AFP. How many billions ang natanggal sa mga retired? Kaya kayo mga retired, especially the officers and generals, ipagtanggol naman natin yung mga enlisted personnel. Huwag nating hayaan because the enlisted personnel, they are the one who protect us during combat. Mayroon nga akong Dito po nananawagan na po si Colonel Mitran na sa palagay ko lang, sa tingin ko, nananawagan po siya sa mga retired men and women in uniform na huwag pabayaan yung mga kasalukuyang men and women in uniform na talagang binabalahura po. Kinaltasan po ng 15 billion ang kanilang supposed to be allocated budget. Imbes na dagdagan ng mga inayupak ng mga animal na to para sa ating kaligtasan at proteksyon, kinaltasan pa, tinapyasan pa. At itong sinasabi nilang dagdag na 350 pesos per day para sa ating mga kasundaluan na parang sa tingin ko ginawang ginawang pangsusuhol para hindi na magsalita sa ginagawang katarantaduan sa kanila ng gobyernong ito. Na dapat ang panawagan ng mga retired men and women in uniform na like Colonel Mitran, si Supremo Dado, si Brigadier General Orlando De Leon, General Carlos. Ngayon, ito po hindi lang sila, marami pong mga general na talagang yung disgusto nila sa nangyayari sa kanilang hanay o mga kamista nila na nasa active duty pa ay talagang umaalma na po, nananawagan na po ang mga retired men and women in uniform, retired general in particular, nananawagan na magkaisa na kayo. Kalampagin nyo na ang sandatang lakas ng Pilipinas at hindi naman para mag-coup o para mag-rebel. Magsalita. Magpahiwating ng warning shot sa gobyernong ito kapag hindi sila nagbago ng kanilang tinatahak na mga plataforma o tinatahak ng mga sistemang ginawa nila, systematic corruption sa budget ay talagang ang ating mga general, na retiridong general, ay mag-aalsa na. O pakinggan po natin si General Mitran. Kilala isang general na ngayon na siya ay teniente. Colonel. During their war in Mindanao, umatras na ang tropa because hindi makaya ng kalaban. Hinanap nila ang kanilang platoon leader. Nasa yung platoon leader natin? Yun pala, naiwan. Dahil siguro sa tapang putok ng putok o nervyos, hindi niya alam na ang mga kasama niya nag-withdraw na. Now,
May sabi ng first sergeant, sino ang babalik? Sino ang babalik doon? May isang sundalo na volunteer na ito yung kaibigan ko. Sabi niya, ako sir. Okay, dalhin mo machine gun. Fire support. Pinasok niya. Without that enlisted personnel, maaaring hindi siya na ngayon naging general. Sinecrifice niya ang buhay kasi naiiwan na eh. Talagang mamamatay na yun, yung lieutenant na yun. Kasi wala na, nag-iisa na lang siya eh. Naiwan siya sa gera eh. Naiwan siya pag withdraw. Naiwan siya. Because of withdraw to maneuver. So yun ang nangyari. Isang kwento yan. Kaya tayong mga officers and especially the generals, active man or retired, tulungan natin ang mga mga enlisted personnel. Lalo na yung mga nag-retired, mga asawa nila, naiwan nila. Hindi nila alam ang claims, kung paano i-claims kasi pinabalik-balik lang sila sa PGMC. Anong balita pala sa mga pensioner? Ano? Anong balita sa pensioner? Hindi ko na kasi na-focus. Ang focus ko kasi nasa national na. Mantagin ninyo mga kareaksyon, mga pensioner, mga bayani natin ang mga yan eh. Pagkatapos ng kanilang mga pagserbisyo sa atin, pagkatapos na iaalay ang prime, yung prime of their life, yung prime nila, pag magsimulang 22 or 23, hanggang umabot po sila ng 50 or 60, nasa serbisyo pa sila. Yung prime po yun eh, yung natitirang buhay nila, ano na yun eh. Baga, may edad na sila. Tapos, pagka-retired po nila, itong gobyerno natin, nahihirapan po mag-claim ng kanilang mga karapatan, yung mga incentives nila. Di ba? Yung mga asawa, mga anak nila, nahihirapan pa po. Di ba? Ano ang balita doon sa mga claimants ng 4.9 billion? Pwede bang magsalita kayo, mga pensioner? Ano nangyari sa inyo? Mayroon na bang may naging resulta ba? Kasi nakapokus ako sa national problem, hindi lang pang retired, ano. Pero ganun pa man, at naayos natin ang problema sa ating pension. What I mean, pag naayos natin ang problemang bansa, kasama kayo doon sa aking ipagtatanggol. Kaya nga binabalaan ko si General Lupina, ayusin mo na ang responsibility mo. Kung hindi, kasama ka sa lilitisin. Now, kung paisi-isi ka lang, wala na ako magagawa. Hindi mo na ako masisisi kung ang taong bayan na mag-sintisya sa inyo. Masyado kayong paniwala sa inyong katungkulan. Your power is coming from the people. Sovereign people na ang mas makapangyarihan. Ngayon, gising na ang taong bayan eh. We are the civilian. Civilian na tayo mga retired. So bakit hindi pa kayo kumilos? Mag-connect na kayo sa Filipino Guerrilla Forces and that Filipino Guerrilla Force will become a National Guard. All tanods will be merged to FGF para hindi na ikuman ng mga korap na mga kapitan. Imposible, pero posibleng gawin ito kung bumaliktad ang panahon. We will sacrifice our life only to change the system of the government, the politics system. We will change that politics. Unang-unang i-dissolve ang COMELEC and COA. Wala silang mga findings eh. Si Sara lang ang findings nila eh. Although, ang alam ko, si Sara ay pinagtanggol nila. Ang COA ngayon, ang Congress. So, EFP retired, active man o hindi, sa inyo rin mangyayari ito mga active. Malaking bawas ang pension ninyo, nasa more or less 100, ilan ba?
Almost 80 billion yata ang nawala sa pension natin. 80 billion na. So meaning, siguro ito na yung billion na nakitaan nila na hindi nagagamit yung perang billion. Kaya inalis nila. Kasi kung hindi nila alis kung inalis nila, siyempre marami mawala ng pension. So malalaman natin next year kung walang changes ang mga pensioner at walang reklamo, meaning sumubra nga ang bigay na billion sa mga pensioner. Pero walang increase. Siguro maaaring yung hinahabol ko na 4.9 ay kasama nga doon. Pero binawasan ang pensyon. Siguro by next year, gagawa sila ng direktiba na yung magiging drastic sila sa action sa walang consideration sa mga pensioner. Kaya kayo mga generals and officers, ipagtanggol natin ang enlisted personnel. Okay lang sa atin mga generals dahil marami kayo naipon. Paano yung walang naipon? Kawawa naman sila. Tulungan natin. AFP, PLP, other many personnel, ang mga non-commissioned officer ay naapektuhan. Tulungan natin sila. Tulungan natin sila. Without them, hindi tayo magiging successful o hindi tayo maging successful sa ating mission at hindi tayo magkaka-award. Because of that enlisted personnel, magkaka-award kayo. So, nawagan ako sa Armed Forces of the Philippines. Panahon na para magkaisa tayo para sa tama. Kami ni Supremo tumatayo, nagre-represent sa Armed Forces to defend our benefits. To defend our benefits. Although si General Dado, Filipino Guerrilla Forces, hindi siya nagpipensyon dahil hindi niya hinabol ang pensyon niya. Ayaw niya Dahil ayaw niya mamamakawa sa AFP. Pero pwedeng gawa ng paraan yun. Pwedeng i-retract yung kanya mga record. Okay. General Dado is a PMA 83, a baron of 83. He is representing from Philippine Military Academy. And I request, being your reserve officers of the Armed Forces of the Philippines, I am requesting to all to all members of the Philippine Military Academy, unite for one goal, in one common goal, in one objective, for the changes of our country, the system of the political system. We will change the political system. You unite, Philippine Military Academy, magkaisa kayo. Sabi nga ni Baron 83, you are what I mean, 4 years you are in the academy. 4 years you are in the academy. Nagsama-sama kayo. And yet, ang iba hindi mo nakasama. You protect your institution na you should unite. Iisa lang ang direction nyo. Direction nyo for the common goal, for the good of the Filipino people. Yun ang dapat. Ako, as being the reserve officer of the Armed Forces of the Philippines, nananawagan ako sa Philippine Military Academy na magkaisa kayo. Like for example, yung 1988 na si General Wilkins na-contempt at lumitaw sila. Ituloy nyo para sa bayan. Hindi lang para sa isang tao, para sa bayan. Para mapakita natin that we are protecting the Filipino people.
I am now representing the armed forces from the reserve officers or non-PMers. I am representing the non-PMers. Regular command or reserve. I am your representative for the good of our country. And I also representing the all enlisted personnel active in retired because I coming from enlisted as a private and a sergeant. And I also representing the CAPCO because I also a volunteer of CSDF, now is CAPCO. So ang dami ko nire-represent, I represent the CAPCO, the enlisted personnel of the armed forces, and at the same time the whole men in uniform personnel and officers of the armed forces of the Philippines and other men in uniform personnel. Personnel. And we are now the two legions, the PMers and their safe component. Nagkaisa kami para sa kaayusan ng ating bansang Pilipinas. So, malinaw ang aking panawagan. I am representing again the CAPCO, the enlisted personnel, the non-commissioned officer, and the commissioned officer as reserve. And of course, the Filipino citizen I am representing because I am coming from a poor family, the poor Filipino people. So maliwanag, nagre-represent ako sa CAPCO, sa enlisted personnel, sa officer, as reserve. Nagsama yung reserve at saka PME para parehas tayo. Kung hindi kayo lumilitaw, panahon na ninyo, lumitaw kayo. Now, kung hindi kayo lilitaw at nag-alangan kayo, at least nandiyan kayo for our moral support. And we will sacrifice our life, Supremo, Dado, para lang sa kaayusan ng bansa. And we are not violating the law, and we will only follow the law based on 1987 Constitution. We are the Supreme Filipino people. Kaya nanawagan ako, I am representing the reserve officers and Aldado represent the Philippine military. Magkaisa kayo. Kung nakaraan kayo ay nagbabanggaan, panahon na dito, magkaisa kayo. Bakit? Ano bang nilalaman namin? Di ba tama? Now, kung mali kami, you question us and we will debate in the public or against us. Military, military personnel, or civilian. We will debate in public kung mali yung aming ginagawa. Say so. Tama ba yung nakawin ang kaban ng bayan? Tama ba yun na abusuhin ang kapangyarihan? Tama ba yung nilalapastangan ng ating saligang batas silang sumisira at nagamit sa kanilang kalaban, sa kanilang personal na interes? Tama ba yung mayroong adik sa ating bansang Pilipinas? Pangulo pa? Tama ba yun na makipagkunayban sila sa komunista, sa NPA, Partido Komunist? Ang Malacanang ay nagbibigay ng suporta sa NPA through Secretary Lagdamio. Ayon sa aking narinig, ayon sa aking nag-report sa akin. Intelligence report. Ha? Bakit natatakot kayo? Natatakot kayo sa katotohanan? Bakit yung magnanakaw hindi natatakot? Ang hirap sa atin, mga kababayan ko, within silang tayo, wala tayong pakialam. Pag nagkagulo, saka kayo hingi ng saklolo para kayo paniki. Alam niyo kayo, kwento ng paniki? Yung paniki sigurista.
Pero bandang huli, kawawa siya. So anyway mga